Kasi dati galing ako ng Manila, BPO. Senior Operations Manager ako noon. Pero we decided to bring the kids home kasi buti na lang umuwi kami bago mag-COVID. So Manila-based din kayo before? Opo, 12 to 13 years kami doon. Tapos na yung mga bata, sabi ng asawa ko, uwi na lang kaya tayo. Kaya umuwi kami. Pero andyan naman yung school kasi, school ni na tita. Sabi nila, since graduate naman ako ng education, sabi nila, ako ang mag-ano doon. So, ayun. Sino ang taga Ifugao? Parehas kayo? Both of us. The same town dito? O iba? The same municipality but different barangay. I see. Ifugao, Kiangan. Yun, nag-college kami dyan sa IFSU. I see. Bigla siyang umalis kasi pumasok siya sa PMMA. Tapos dito na kayo instead sa Kiangan. Dito na lang. So dito na kami. Kasi dito kami nakakuha ng lupa. Oo. Mura-mura pa ng lupa noon. Ngayon hindi na. Sobrang mahal na ngayon. Sobrang mahal na. Nung binili lang namin na mura, parang 200 per square meters lang. Ganun. Actually, mahal din yun, mahal din pa yun. Pero yung iba kasi, nung time siguro, mga 2004 siguro, ang per square meters noon dito daw is 35 pesos. Nung biglang nag-jump nung 2012. Nasa Manila pa kami nung binili namin. So bakante to for the longest time. Andyan lang. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Agribusiness Connect is in its third year. Join us on August 8, 2026 at Elements at Centris. Agribusiness Connect Year 3 is co-presented by Bayer. We would like to thank our major sponsors, Tate Aqua Feeds, Greenland Bio-Organic Fertilizer, All Certified Equipment Trading Corporation, Agridome Solutions Corporation, MVP Fresh Farms, Bulacan Dragon Fruit Depot, Don Ricardo's Lechon House, Sanadu Max Power, AgriMap, Amo, Ako'y Magsasakang Organiko, Adinso, and Iritech, Sugarcane and Beyond, Don Benitos. Transfer it. See you at Agribusiness Connect Year 3. Register now. One of the challenges din pa pala pag bumabagyo. Bagyo. Kaya parang yung ducklings namin medyo nag-slow. Kasi yung recent na uwan, Opo. nabaha to. Nabaha itong lugar. Nag-stagnant to kasi lahat yung creek na yan, may creek dyan Pumasok kasi. yung tubig. Parang nag-stop yung river, yung flow ng river, na pinaka-main river dyan, kasi nabaha yung isang town doon. Nag-spread doon. So parang humina bumagal yung movement ng water. So lahat ng maliliit na creek, nag-stop. Parang mabagal yung movement. So ito rin, nagpaganon siya. Kaya yun yung lahat ng eggs, basa. Sira lahat. Sira lahat. So back to zero kami. So pina-move namin. Buti na lang yung mga breeders umakyat doon, pumunta doon sa mataas na ng fish pond. So yun yung isa din pag yung weather, hindi maganda yung extreme talaga yung ulan. Extreme lang naman yan, hindi naman yung lagi nangyayari. Hindi naman lagi. Pag extreme lang talaga. Ayun. Tsaka dito, yun din, yung pag summer, yung water, mahirap kasi din. Mahirap din. Although meron namang source of water, yung water pump, pero yun nga, ang niya is kailangan mong naka-on palagi para lang sila. Kasi marami ring na heat stroke pag pag summer. Or yung biglang change of
weather. Parang ngayon, biglang nag-shift. Actually, the past few days, ang init-init. Tapos biglang nag-shift. Biglang nag-uulan. Oo, biglang nag-uulan. Kaya yun din. So, masaya naman. Pag siguro talagang yung gusto mo talaga to, na mag-focus ka. Meron. Kikita ka. So, dito sa community, mga gustong mag-alaga, tingin niyo ma'am maging magandang opportunity sa kanila? Oo, kasi lalo na ngayon na, at saka sa area is meat eater. Meat ang eater tao. talaga. Palaging At saka duck eater sila. Oo. Then, Duck eater. At saka, uso naman na dito. Parang hindi bago. hindi ba? Kung siguro sa city, ano yan? Parang, paano ba lulutuin yan? Ang alam lang nila is yung pecking. Alam lang nila is yung nakaletsyon na ano. Pero dito kasi maraming pwedeng paano luto. Yung parang adobo, boiled with ginger. Yung pwedeng patureta. Ano yung patureta? Parang kaldereta siya, pero pato yung meat. Pato kasi, masarap. pato is Tagalog, ay Ilocano. Pato, ano bang Tagalog ng duck? Duck, bibe. Oh. Pero So, pag sa Ilocano, pato. So, Yes. we call it patureta. Patureta. Sa mood like, just boil it and put ampalaya leaves, ganon. Masarap din yon. Parang, parang Tinola style tinola. na ampalaya leaves yung ampalaya, ilalagay mo. oo. Maraming pwedeng So, maraming magagaling magluto dyan. So, kaya siguro mas gusto nila yung pato. Aside from native chicken na uso dito, ayun, pato. Kasi siguro, mas malaki yung tsaka mas mura ang pato kaysa Sa native chicken. sa native chicken. Kasi ang native chicken, bibilhin mo dito, ang 1 kilo is 300 plus. Unlike yung pato, 250 sa amin yung iba they sell it, yung mga customers namin as nung tinanong ko, binibenta nila ng 280 per kilo. Kasi resell nila. Umuuso na siya, kaya maganda na yung iba, kung gusto nila na may additional income, pwede yun. At saka hindi naman siya mahirap, Hindi mahirap. hindi mo siya babantayan. Meron din kasing time na parang may peste ng pato. Meron din? Meron din. Parang nung Parang nag-uso ang bird bird flu. Meron din yun. Tinamaan din sila. Oo, biglang magugulat ka, ba't biglang may mga namamatay, yun pala yun. Oh, I see. Yun din, yung careful. Pero kung full-time siguro, at mas maganda. Mas maganda. Kung they have kailangan the mo ng time. effortan talaga ng marketing. Yung Effort sa marketing, may May puhunan. puhunan ka, of course. Seryoso Manpower ka na seryoso ka. magtatrabaho. Seryoso ka. Ma'am, dahil kayo ay isa sa naunang adopter ng IBSU dito sa Muscovy Duck, ano ang mas malaking market nyo so far? Yung bumibili na gagawin nilang breeder or yung bumibili dahil kakatayan nila? Bumibili dahil kakatayan at bumibili dahil gusto nang mag-reproduce. Mag-reproduce. Yung latter part na lang yung gustong mag-reproduce Kasi nung alam na nila na meron kami na May gano'n. breed pala. May breed pala. Nagpuntahan na sila. And in bulk I sila see, kumukuha. I see. Oo. Pero yung pangkatay, like recently, may pumunta na BFP. Sila bababa kasi mamimili. So okay lang, wala namang hindi kagaya ng piggery na kailangang biosecurity. Biosecurity. So bumaba sila, mamimili sila asan dyan kasi hindi namin alam ano yung preference nila. So bumaba sila, mamimili. Uy, maganda pala. Kukuha ako ng pang-breed ko rin. So doon. I see. Yun. So ma'am, dahil parehas may market, no? Either for meat or for breeding, may market. Ang presyo ba magkaiba? For breeding, mas mahal ba? Parehas po. Parehas. Oo. Kasi yung kukunin nila na breeding, pang-breeder nila, ito rin lang. So parang papalakihin pa nila. Kasi 4 months, ang goal namin, dapat in 4 months, madidispose na namin. Pag dumagdag ka, pag in-extend mo pa, medyo parang lugi ka na. Magko-cost. Lulugi ka na kasi nag-costing kami Yung nito pagkain, So tignan nga natin kung meron kang kita. So nag-costing kami. So alam niya na, ay, if you will extend pa, wala na akong kita. Pero pag yung talagang, lalo na sa male, gusto nila yung malalaki na pang breeder talaga, na medyo tumagal na yung pinahinawalay namin. Yun yung
mas ano na, kinukuha nila yung isang buo na male na 1,000. Phoenix namin yung price na 1,000. Tama lang naman kasi breeder yan eh. So, Phoenix namin yung price. Pero recently, ang kinukuha naman na nila yung ito, mga to. So, pipili na sila, mga 4 months na ano. So, pinipili na nila para sila na yung mag-wait for few months bago maging breeder siya. Yeah, oo. Pero siguro later on, mas maganda kung ma-establish na dahil breeder, dapat mas mahal. Oo. Tsaka ang ano rin kasi, siguro yung sa iba ngayon, alam ko kasi talagang gusto nila yung meat ng duck dito sa amin. Ang problema kasi ng iba is ang gusto nila is yung nakatay na. Kasi syempre, challenging yung pagkatay kaya ng ganito, hindi kagaya ng manok, di ba? Mas madali ang manok. Ito, medyo challenging yung pagkatay, di ba? Buti nga to, inaral din niya. Pero, yung pagkatay kasi nito, kayong iba, nila, kasi yung pagkatay. Ang gusto nga, gusto nila lang kumain. Oo, ang gusto, may nagtanong nga sa akin na, nagkakatay ba kayo tapos binibenta? Sabi ko, pinag-iisipan ko actually. Magandang idea yan. Pero Sabi dapat ko, mas mahal. Oo, mas mahal. Diba? Siyempre, babayaran mo yung labor ng katay. Sabi ko, oo nga no. Sabi ko, pwede rin siguro. Tapos in-dress na, tapos frozen. O, i-dress mo, i-vacuum pack mo, or kung gusto nila, syempre ang tao gusto niya mas fresh, o Gusto pagkakatay. niya fresh, So, diretso. parang siguro mag-ano ko Parang ng stand. order. Oo. Order niya, deliver, order, katay na. deliver. So, pwede, Okay. so ngayon, pwede yung marketing mo is i-post mo sa Facebook. Okay, sinong gustong magpakatay ngayon? O, di magpakatay ko and then you deliver. Or may pick-up point na gano'n. So, iniisip ko rin actually. Or weekends, every Saturday, may delivery ng katay. Oo. And then, may mga buyers na ba kayo na restaurants? Meron po. Meron na. po. Sino Oo. pa yung mga buyer niyo restaurant? Si King? Oo, si Kings. Meron Si din yung Kings. meron din yung pumunta dito sa amin na taga Lagawi. Lagawi pa? Oo, Lagawi. Nilalagay sa kumukuha kasi yun bulk eh. Oo. As in, gaano kadami ang binibili niya? Nung last na kinuha niya sa amin is 35. 35. Oo. So parang ipunin niya siguro para katay pag Unti-unti niya Oo. kinakatay. Kinakatay, unti-unting kinakatay. Para siguro hindi talo sa Meron din travel kaming buyer na sa Tinok. Ibig sabihin, ma'am, kung palalakihin niyo to, wala kayong problema sa market. Walang problema sa market. Kasi lalo na pag alam na nila. No? Kasi yun nga yung sinabi ko sa'yo, alam nila na dito may pato. So, lalo na yung mga nasa LGU. Pag kasi yun din pinapakain nila. Pag may bisita, may seminar. Bisita, yun din. Ganon. Tatawag sila. May seminar kami, meron bang available na 5? Meron. Ayun. So may market. So siguro, walang problema dito sa area namin, may market. Yun lang, kung maraming mag-aalaga. Tsaka siguro yung ngayong sinasabi ko, kung talagang meron kang shop na ibebenta mo talaga is pato. Yung katay na siya. Para hindi Maganda sila may... rin. Posible rin. Posible rin, oo. Kasi may binibenta rin sila sa market na live eh. Pagpunta ka like for example ngayon, market day ngayon, may mga... Meron din doon sa market. nagki-cage ng ganon. As in, katabi niyo talaga yung creek. Opo, dyan. So pag kaya naririnig mo, Oo, may nagpo-flow naririnig. na water, yun yan. Gaano kalaki itong property niya? Ito siguro hanggang doon 7,000. Almost a hectare din. Kasi may empty lot din dyan na nakinukuha namin. Actually, may shortcut dyan. Pero parang mas magandang close muna para hindi siya open na. Privacy. Privacy. Ang lakas ng tubig, oh. Opo, meron din. Nagpo-fall dyan sa Ito yung mga nyo. Opo. Ito, petchay siya. Petchay. Nung nakikita ko na vlog mo na Ivan, yung petchay gusto nila malalaki, hina-harvest. Yung pangbenta. Sa Manila, di ba? Yung malalaki ang niya. Dito kasi sa amin, mas gusto namin yung maliliit. Tapos, isusutay mo lang siya. No. So, fresh na pick mo, isusutay mo lang siya. So, petchay itong dalawa, mustard yung iba. Galing. Onion Mga leeks. for your own consumption. Dito Yes na. po, for own consumption. May trinay akong doon asparagus. Tumubo naman, nag-refill ulit ako ngayon. Dami daming beds Opo. Ang laki ng bahay nila, ma'am.
Onions. Onion leeks. Nilagyan ko, onion leeks. May nilagay akong peas dito sweet. Ayun, tumutubo na sila. Ayan, Yung sweet peas. Ah. Yan. Yan naman broccoli sprouts. Broccoli to, Broccoli. yung maliliit na Inano ko muna para saka i-transplant. Mahilig kayo talaga mag garden. Opo, kasi siguro dahil gusto namin yung fresh, gusto namin yung organic, kaya, ayun. Tomato, lettuce yun, romaine yun, yung Romaine. Oo. May seedling siya doon, so transfer ko lang. Kasi ang ganda dito, parang forest, Apo. Ang ganda. Ayan yung Ito, may dito na asparagus sa ilalim niya. Palaya, okra. Okra. Sili naman yan, yung hindi maanghang. Yung siling duwag. Opo. Sarap nun, sa pinakbet. Opo. Pwede po ba dito? Sige po, sir. Ano, Doc? Magulo lang dito. Ani? Yan yung... Nagpartidad sa? Yes. Nililinis na yung laman loob. Tapos yun, Pato rin yan? pato po yung... Yun po yung tinatanggal na yung parang lungs niya. Yan yung... hindi malansa. Para hindi malansa. Yan yung pang dinuguan. Sarap. Expert yan. Expert. So, inano rin po ito, yung sinunog? Yun din yung process? Opo. Sinunog din? Bago lang tong house nyo. 4 years? 4 years. Opo. Asa yung piggery ito? Opo, dyan yung may nakaganon. Yan yung piggery. Opo. Ay, gusto ko to. So, tag-isa tayo. Kariyo ka. Bityo-bityo sa Ilocano. So, yung cleaning natin doon sa water troughs, ma'am, every day? Opo. Actually, ang ginagawa namin, naka-on lang siya yung mga faucet. So, nagdri-drip lang siya ng iiwan namin for few minutes. Siguro 30 minutes or 1 hour. Lalo na pag ino-open din namin yun pag tanghali. Para umiinom lang sila. Lalo na nung summer, kaya naka-open lang siya para may supply sila ng water. Lalabas yan na parang parang free-flowing. Opo, parang may rubber doon. May rubber, Yung gulong po. Yung gulong. Okay. Gulong. Okay. So, doon po naglalabas lang siya. So, kung minsan, hinihinaan lang namin kasi kung minsan, pupunta sila doon, ginaganon. Oo, naliligo. So, hinayaan lang namin na nag-open lalo na pagtanghali. Concerned kasi talaga natin sa livestock and poultry production ngayon. Labor. Kasi ang mahal na ng At halimbawa, kahit sa inyo na si Jared yung nag-aalaga, dapat doon sa computation natin ng cost, Included siya. dapat valuehan yung labor na yon, kasi yun yung pagkakamali ng maraming farms na nagsisimulang maliit, tapos dahil kukonti pa yung alaga, hindi nila kailangan yung hired labor. Kinakaya lang ng pamilya. Tapos they feel that they are making money. So magde-decide sila ngayon na i-scale up. Opo. Tapos, on the process of scaling up, kailangan na nilang magpagawa ng housing, magpagawa ng bahay, mag-hire ng labor. Tapos, it will be then that they would realize that they are not making money, malulugi. So, they stop. Ay, common po yun, ma'am. Maraming nangyaring ganon. Opo. Dahil, noong nagsisimula sila, na maliit pa, ang daming mga costs na hindi na-i-account. So, yun yung dapat magiging mindful tayo, particular tayo doon because we would want sustainability. Opo.
you. On our part, we would want your Muscovy duck production to be sustained. Kasi sayang din yung ininvest ng gobyerno to develop those, tapos malulugi lang pala kayo. Tapos titigil. I mean, hindi ano yan. Pero sila mga puli naman negosyante. Kaya Yeah. So, pero kung minsan kasi, sir, negosyante nga. Pero kung ang pag-aalaga ng hayop is treated like a hobby or lalo na kung tinitingnan mo na as pet yung mga animals mo, ay minsan nakakalimutan mo yung cost eh. Oo, totoo. Di ba? Totoo. Oo. O nung una, parang nung nagsimula kami, kasi syempre, yung hindi pa Muscovy, yung purpose lang is pang-ulam lang, pang-ano lang. Pangkain. So, pakain ka lang ng pakain, hindi mo na ano. Pero nung meron na yung Muscovy, nag-ano na kami nito, sabi ko, we have to compute. Tignan natin kung ano ba yung, magkano ang kita natin sa isang pato. So, doon namin na-compute na pwede kang kumita ng 140 to 150 per head. Per head. Pag na-attain mo yung weight. So like sa female, ang average namin is 1.9 to 2. Average yun. Sa male is 2.7 to 3. Ganon. So, at least At what age, ma'am? 4 months? 4 months. Okay. Kaya 16. gustong-gusto ng mga 16 weeks. kaya gustong-gusto ng mga sabungero at saka ano. Bakit kaya mga ganun? Nagka-coincide personal talaga yung uniform. kasi yung Nandito, native chicken 16 weeks kukuha, old din kasi malalaki. yung preferred age. So yung sa ducks, kaya ko tinanong yun, ma'am, because apparently ang preference ng consumers natin sa Muscovy duck ay yung mas malalaki, Opo. yung mga 3 kilograms. Opo. So, yun yung siguro, sir, kaya kahapon sinimulan natin yung usapin, tinuro ko yung mga malalaking drakes. Bakay, ngayon na mataas na yung uniformity ng plumage patterns and color, shift nyo na doon sa Sa weight. sa growth rate, sa weight. palit sila ma'am ng stocks, ng breeder? Magsiselect muna sila. Okay. Pag na-achieve na nila yung targets, pwedeng yung males lang. Ang ibibigay. Using the females niya na Opo. dito, yung mga anak. Na yung mga bagong ano, Select din nila. nagsiselect kasi Isi-select kami. din. Oo, ang maganda, ma'am, dito, kasi males yung pwede nating kuhain from the research station, continuous selection sa females. Opo. Para yung selected males din galing sa kanila, pag-asawahin natin yon, Yung selected females dito. mataas yung probability na yung magiging result noon would be bigger, would be better than what you have now. Yun yung konsepto ng breeding. Dok, Sinan, yung sinabi mo, yung 4 months supposedly sa Muscovy, ilang months po yan supposedly para ma-meet mo yung 4 kilos? 3 kilos. 3 kilos. Three. Ilang months po yun, 4 sir? months. 4 months. 4 months, sabi ni Ma'am Puli, 2.7 2.7 to 3. Oo. Meron pa ngayong 3.5 eh. Pero, ang titingnan kasi natin, ma'am, would be the average. Apo, average. Yung 1.7 to 3, male yon. 2.7 to 3 male. Male Yung yun. female 1.9 to 2. To 2. To 2.2. Okay. Ganun. Yan. Doon sa market natin, kasi acceptable pa ba yung yung 1.7 to 2? Meron ba siyang market din? Opo. Kasi yun yung, may mga iba kasi na mas gusto nila yung katamtaman lang. Yung mas maliit. May gusto rin ng May maliit. gusto rin na katamtaman lang. Lalo na yung pagbibilihin lang is isa, dalawa, ganon. Okay. Or pero yung usually yung mga Karinderya, lalaki, yung mga karinderya sa sabungan, gusto nila yung malalaki. Yung malalaki. Okay.
So, yun. So pag home consumption, gusto nila maliliit Tama lang. lang. Probably para eksakto lang sa Oo, kanila. yung siguro yung inisip nila kasi yung dating notion is matigas ang pato. Kaya siguro gusto nila, akala nila sa size Pag is malaki, matigas. matigas. O, matanda Pero na, nung ganun. alam na nila na ay Ah. galing pala ng sa IFSU to. So alam nila na ay pwede pala. So kahit na malaki, Malaki. accepted na nila. Accepted na nila. Nung una kasi nila is yung sibong kasi ang tawag namin, yung 4 months, yung young. Yun. So, yun yung sasabihin nila na kukunin nila. So ngayon, pwede na namin silang papuntahin doon, mamili kayo kung ano yung gusto niyo. Kaya ko yung tinanong kanina, yung sa weight, tinanong ko kung lalaki or babae. Dahil sa Muscovy duck kasi, mayroon talaga wide yung sexual dimorphism ng weight or ng size ng male at saka female. There are occasions na yung at mature weight, kalahati lang yung timbang ng babae sa lalaki. Sobrang malaki talaga yung lalaki. So when we do selection, doon sa lalaki natin siya tinitingnan. Kasi for example, doon sa breeding ninyo, 1 male to 7 females. So kung makapili tayo ng mga mas malalaking lalaki, Opo. magkakaroon siya ng anak doon sa 7 females. So mabilis dumami. Mabilis dumami yung kanyang lahi. So okay naman yon. Tinanong ko rin kung yung weight ng babae at meron ba siyang market. Yung ganun. It's good na meron. Meron po. Kasi pag nag-hatch tayo ng ng Muscovy ducks, 50-50 yung ratio noon ng male and female. Opo. So, okay yun kung meron ding market yung female at meron ding market yung male para hindi tayo mahihirapan sa Opo. sa pagbebenta. Now, dahil merong market yung female, siguro sa ating selection processor, huwag nating piliin yung malalaking female. Because we will be better off kung mas maliit yung body size ng female natin. Kasi sila yung marami sa farm. Like, isang male, 7 female. Kung makuha natin yung katamtaman lang, hindi masyadong malaking female, nakakatipid tayo sa feeds. Kasi pag malaki yung body size, malakas kumain yun. Di ba? Sa breeders po, sa breeders. Yeah, sa breeder, sir. Kaya ako tinanong, kasi kung may market naman, hindi naman tayo nahihirapang magbenta ng females which would have smaller body sizes, then let's keep it that. Na-mention po ni Ma'am Pauline kanina, Doc, yung computation nila, yung ducks daw nila, pag 4 months, may kita. Pag more than that, mauubos na daw yung kita kasi napupunta doon sa feeds, ma'am, no? Yung ating tawag noon? Diminishing returns. Yan. Magdi-diminish na yung returns noon kasi nagpa-plateau na yung kanilang growth. Ay, by the way, ma'am, pag nagbebenta ba kayo ng ducks by kilo o per peraso? Per kilo po. Live okay. weight. Live weight. So kung live weight yun, bantayan talaga natin yung may stage kasi yan na sobrang bilis ng paglaki and then magpa-plateau siya. Doon sa sigmoid curve na yan, doon natin isi-set yung ating selling schedule or yung slaughter age. Doon sa mataas Pag pa, nag-plateau. huwag mong hintayin na mag-plateau. Kasi nagsisimula ng bumababa Yung income. Kaya, kung may hinahabol na timbang na 3 kilograms, tapos halimbawa, di ba 3 kilograms sa 16 weeks natin yun na-achieve. Yes po. Kung yung 16 weeks ay doon na nagpa-plateau yung growth ng duck, baka sa breeding program natin, ang objective natin is to achieve the 3 kilograms before 16 weeks. Kung makukuha natin siya,
at 14 weeks. Mas maganda yon. Yung bago siya magplato. Kasi mas malaki yung kita noon. So, Sir, tama ba yung understanding ko? Pag breeding ang purpose mo, kailangan yung babae na adopt smaller yeah. para mas maliit yung feed Yung consumption. Pero pag selling mo siya as live animal, yung mas malalaki, dispose mo before mag-plateau Yeah. yung growth. Yeah. Kasi pag, mayroon tayong breeders, tapos nagsiselect tayo ng lalaki na mas bigger yung body size. Opo. It is possible or it's highly probable na yung mga anak noon ay mas malalaki kaysa sa yung average nung anak would be higher or better than the average of the parents. Kasi siniselect, naglalagay tayo ng bagong characteristics. Although, subject pa rin yan sa observation because lagi na namin sinasabi na in livestock, in animal production, it's not correct to claim na ito ay 100% sure. Walang 100% assurance dyan. Because there are several other factors that would influence the performance of the animals. Ang inaasahan na lang natin is the probability. High probability that this will happen. That this will be observed. Yung mga ganyan. Pero, importante pa rin talaga na sasadyain natin because it wouldn't happen by accident So, nandoon papasok yung importance or necessity, I would say. Necessity na selection and culling for the breeding. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.